Magandang gabi po. Ako po si John Pres Ramos of 321 BSE Social Science. Ito po ay isang interview tungkol sa mga naganap noong martial law. Pangalan po? Good evening, John Press. I'm Nelia Briones. Edad po? 61, Yung edad po ninyo noong panahon po ng martial law. 20 years old. Nasaan po kayo noong mga panahon po ngayon? I was studying at University of the East, a graduating student of economics. Okay po. Ano po yung mga naranasan po ninyo noong panahon ng martial law or even before the martial law? Before martial law, I was a student activist. Opo. I always attended the symposium of Joma, Jokno, and Minoy. Opo. Before the martial law po, nasabi nga po ninyo, isa po kayong aktivista, no? Pero during the time of martial law, pinagpatuloy po ba ninyo yung ganung gawain? Hindi na. Bakit Takot po? akong makulong. Strict po yung government nun sa mga activist? Oo, strict. At saka, kung hindi nagkaroon ng martial law, na-realize ko rin, kung hindi nagkaroon ng martial law, magkakaroon ng anarchy. Okay po. So, mas mabuti na ang martial law kaysa magkaroon ng anarchy. Okay po. Ano po yung mga specific na mga naranasan po ninyo noong panahon po ng martial law? Were there instances na meron kayong mga na-witness na pagsasagupa between the militants and the government, yung mga curfews, meron po ba kayong mga naranasan doon sa mga ganun? Yes, pillbox were exploding left and right. In fact, yung kapatid ko tinamaan ng pillbox sa binti before martial law. Okay po. In front of UE. Yung yung curfews po, naranasan po ba ninyo yun? Hindi. What time po ba yung scheduled curfew? 10 p.m. ata. 10. So, ano po yung ginagawa dun sa mga, mahuhulin na nasa labas pa after the I-detain curfew? ka hanggang umaga. So, the next morning, i-release na po. Okay po. Sa palagay po ninyo, paano po nakaapekto yung martial law dun sa pang-araw-araw po ninyong pamumuhay? Medyo mahirap nung maghanap ng trabaho. That was really a hard time. Mahirap maghanap ng trabaho. Kontrolado lahat. Okay Kailangan, po. kung gusto mong medyo madali ka makahanap ng trabaho, kailangan isa kang Ilocano. Okay po. That's true. Sa palagay po ba ninyo, yung martial law po ba ay nakabuti o nakasama sa lipunan ng Pilipino? Nakabuti naman. Bakit po? Nakabuti naman kasi, although, ngayon, kung nasunod sana yung mga views ni Marcos at saka yung foresight ni Marcos, maganda na sana economy natin. Kaso hindi naputol. Mas lalong naghirap ang Pilipino ngayon. What you're actually saying is kung nagtuloy-tuloy yung mga plano ni former President Marcos for the Philippines, we would have been an economic tiger by today. Yes. Okay po. Dahil nung panahon na yon, nangunguna tayo sa Southeast Asia. Opo. Number 1 tayo noon. Pati sa mga export natin. Naiinggit nga nun sa atin ang mga Koreano at saka ang mga taga Bangkok dito nag-aaral sa Pilipinas. Opo. Ngayon, nauna pa silang sa atin ng economy, gumanda ang economy at nasaan na ngayon ang Korea, di ba? Opo. Compare mo sa Pilipinas. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, nanaisin po ba ninyo na maulit yung ganong scenario, yung scenario ng martial law? Everything about martial law, not just the economic part, but also everything, basically everything. Bakit po? Just to save people. Hindi dapat sila mapunta sa hands ng yung ating bansa. Kung nagtuloy-tuloy yun, kung hindi yung pinutol ng martial law, nasa na tayo? Isa na tayong komunistang bansa. Okay po.
lalo magkakaroon ng anarchy. Kabi-kabila lahat gusto. Ganun dito, power doon, power dito. So basically, Maganda na rin. you're against communism po. Yes. Okay po. So meron pa po ba kayong mga naisabihin tungkol po dun sa mga naging karanasan po ninyo, opinion ninyo tungkol sa martial law? Yun ang mga karanasang hindi ko malilimutan. Ang martial law. Opo. Mahirap naman po nga sigurong kalimutan yung ganong mga karanasan. Salamat po. I hope you enjoyed this interview. At sana po, kahit pa paano, nakatulong ako sa inyo. At sinisiguro po sa inyo, nakatulong po kayo sa akin ng malaki. Sana naman. Maraming salamat po. Welcome.